So, dumating sa point na parang pauwi ako nun. Naninikip talaga yung dibdib ko. Good morning, good afternoon, and good night kung asan ka man sa mundo. Today, we are filming our podcast about hustle culture. My name is Rocky. And my name is Casey. We have a very special guest ngayon. Please introduce yourself. I'm Zeke, owner of Zeke Visuals and Playground Studios. Wow, as you can see, nandito yung title sa likod namin. Yes, so nice. He's a production owner. So actually, we are here in his studio. So thanks for inviting us and having us over. Thank you. Okay. So to start, can you tell us more about your journey as an MMA artist and how it led you here? So, nung college, nag-start ako as a freelancer. So, mostly, yung ginagawa ko talaga at first, graphic design, branding, ganun. Tapos, ayun, may friend din kasi ako na interior designer. So, karamihan ng projects niya kasi nag-involve ng mga restaurants. Mm-hmm. Actually, ngayon, siya yung president ng interior design, yung PIID. Parang, ayun kasi yung highest organization. Ng interior design. Oo, so nung time kasi na nag-freelance ako nun as graphic designer, sobrang laki na rin ng mga restaurants na nagagawa niya. So parang, syempre, Connections din ba yun? Oo, yun. When you have let's say, a restaurant business, syempre, let's say, interior designer nga siya, hindi niya forte ang branding. Branding is really hard if you're not an artist. So, ayun nga, since ang lalaki ng projects niya, parang nadala din niya ako sa malaking clients. Gumanda na agad resume mo. Oo, so doon pa lang, ayun, parang na-meet ko na yung mga na clients. Tapos, yun nga, knowing na restaurants, parang naisip ko rin, may opportunity para mag-shoot, mag-photo shoot, mag-video shoot. Malaking bagay din talaga connections. And especially na multimedia artist ka, parang na-offer mo yung iba mong services. Also, aside from branding. Oo. So, parang ayun nga, parang I took the opportunity na rin para kausapin yung owners. Yeah. Kahit walang bayad, i-shoot ko sila for free. So, noong una, nagbibigay ka ng mga XDL. Oo. Yeah, I think... Ganun talaga I think, syempre, you have to show them what you can do. And then, if they like it, they're gonna come back and maybe pay you for it. Pero at the same time din kasi nun, may naging, rin kasi ako, may naging prof ako sa college. Photography professor ko siya. Palagi yung tumatambay sa studio niya. Tapos siya, food and prop stylist. Oh, that's nice. So, nag-i-style siya ng food, tsaka yung mga rin sa clothes. I think ngayon siya parang... Also, siya, fashion stylist also. Not designer, but like... Stylist. Yun yung nagustuhan ko sa, sa photography style niya. Hindi lang siya photographer, mas creative director siya. Okay, creative director. Kasi di ba may mga photographer na parang technical sa lighting, technical sa pero yung principles... Of like, okay, what's the vision beyond this? Oo, yun. Parang sometimes some photographers, unfortunately, don't have that eye. Oo, dun sila lumalaylay. So, feeling ko, in a way, na-mentor niya din ako kung paano mag-set up ng food, ano yung mga hacks. So, tinry ko na lang din siyang i-apply kahit na parang originally, branding yung ginagawa ko. Tsaka interested din kasi ako na parang paano mag-a-align yung branding sa photography and videography. Yeah. After graduating ba to? Or during college. So during college, nag-work ka na? So what year ka in college? Nung time na yun? Parang second year. Did you plan to freelance? Na parang high school pa lang ba? Ganun ka naka-creative? Na parang, I wanna dive into this? Ako kasi parang mas totoo lang, mas na-enjoy ko yung pag-work kesa sa studies. Passion talaga? Hindi, passion, pero parang mas na-enjoy ko talaga yung field. Mas na-enjoy ko yung on-site kesa yung nasa class ka lang nakikinig or sabihin natin online. Parang... Gusto mo hands-on? Gusto ko hands-on. So, hirap talaga ako mag-aral kapag... May mga ganun talaga, magkakaiba ng tayo. Ako rin hirap ako mag-aral. So, I get you on that. But like,
creative aspects, gigs, ganun ba? Go, push natin yan. Push. Nagka-cut pa ako para maka-attend ng gig. Oo nga. Iba-iba priority lang din. So, ayun nga. So, moving on, kumuha kami ng mga video projects. At the same time, hinaluan na rin namin yung mga projects namin, mga VFX. So marunong ka na nung time na yun? Mga motion graphics? Oo, pero hindi pa siya ganun ka Honed. So, parang naging training ground na din siya. Tapos tapos may mga naging kasama din ako sa projects na magaling din na 3D artist. Yung may mga friends din ako sa Bindil na tumulong din sa akin. Tapos outside din, may mga na-meet ako. So, ayun, nagtulong-tulong lang din kami sa projects. Tapos, ayun, dumating yung point na nakabuild kami ng portfolio. So, parang siya. So kayo, oo nga, kayo rin ba yung naging team after nun? Ano po yung production? Like until now, ang galing. parang you're still in touch and you still work together. Pero ang nangyari kasi, yung iba kasi sa kanila, gumawa rin ng parang sarili nila ng team. So parang nagko-collaborate. So may team ako, may team sila. Yeah, you can work together on some stuff. So, yung connections you make in college also. True. Actually, connections you make in general. So, right. Yeah, for sure. So, nakabuo kami ng portfolio. Parang one time, may opportunity na gumawa ng commercial tsaka billboard. So, nagpasa kami. Actually, parang nung una, parang feeling namin, binubullshit lang namin yung yeah. Parang lagay natin to para marami, ganun. Para okay. Para may mapasa namin, isa tayo. Basta parang ganun yung feeling. Kasi technically, yung mga sinot naman namin na brands, hindi kami binayaran. May mga ganun kaming projects. For experience din talaga. Oo. So, as much as possible, pinagmukha lang namin siya legit. Tapos parang, ayun, hinabol ko na rin yung registration ng company. Kasi naisip ko. Na yun. Oo, kasi naisip ko, kailangan maging prepared ako na once may hiningi sa akin na OR or dapat ready na. That takes time Alam ko, to register your company. Tapos second year college to, mga second year, third year, ganun. Oo, ganun. Grabe, ang aga mong naging sure, alam mo yun, sa passion. Sa passion. Or sa gusto mo, or sa ginagawa mo. Or was that not always the case? Feeling ko hindi naman ako sure. Parang nandun lang. Ayun lang nasa harapan. Tapos currently yun yung gusto mo, parang ganun. Parang parang ito na yung nagawa. Kasi syempre nag-start ako graphics, tapos napunta ako dito. Parang ito lang yung currently na And I feel like you enjoy it naman. I mean, you wouldn't actually, totoo. Hindi siya mako-continue if hindi niya gusto. And you just, I guess, finalo mo lang talaga yung what's ahead. Intuition. Or ito yung gusto ko gawin Tapos by the time din pala na nung nakuha na ako ng malaking project. Actually, pandemic na nun. Nung pandemic kasi, sobrang depressed ako sa school. Parang wala talagang, walang spark. Yeah. I stopped also nung pandemic. Oo, tapos hindi rin kasi ako, nasabi kong hindi rin naman ako, hindi rin mababa yung grades ko talaga. Kahit sabihin natin na first time, kahit ayaw ko mag-aral. Kahit sabihin na mahilig ako maglaro ng video games. Yeah. In your own words, parang kung mga narinig mo, anong definition mo of hustle culture? Ito yung ginagawa ko. Actually. Balance mo yung school sa work. At the same time, may mga subjects ka ba na hindi mo trip. Tapusin. Yun nga. So, sobrang ko lang. Our research about hustle culture kasi ang sinasabi namin, based on our research to, ang hustle culture is parang tinitake mo yung maraming jobs, pinapagsabay-sabay mo, pwedeng pag-aaral, pwedeng maraming work, sabay-sabay. Tapos, ang nangyayari is may nasa-sacrifice ka na pwedeng personal time or family time, self-care. So, and based on the research, lumabas na may negative effects siya, which is even if burnout. Most of the people participate in it and most of the people see the positive effects of it. But there are certain negative effects also. Pero okay lang yun sa kanila na parang, this is a sacrifice kasi I need to grind to have a better life. Ganon. Like, lalo na multimedia students, minsan consciously nagpa-partake sila, minsan unconsciously din nagpa-partake din sila. So, ang question ko for you in regards to this is,
How has hustle culture affected you? Ayun yung time na pumunta ako sa Filmset kasi nag-opportunity ako na pumasok sa production. Gusto ko rin naman na-experience kung ano yung Real time. Oo. Ano yung nangyayari sa production, interested din ako sa mga, syempre pag gumawa ng mga video ads, ano yung shooting involved. So, nung pumasok kasi ako to, yung schedule kasi talaga, so dire-diretso siya. So, isipin mo magbibigay ako ng time for thesis, tapos yung Work mo pa. work. Tapos yung ibang subject. So, dumating sa point na parang pauwi ako nun, naninikip talaga yung dibdib ko. Sobrang pag. Gagawin. Tapos, ayun, parang yun yung time na pag uwi ko ng hotel, kinakabahan ako kasi, kinakabahan nga rin yung kasama ko kasi may isa rin ako kasama. Taga-Bino din siya actually. Photo lang. May photo. Tapos ayun, sabi niya, hindi rin daw siya makatulog kasi Sobrang stress. Minsan ganun, sobrang stress, daming iniisip, di makatulog. feeling ko yun yung yung parang Kapalit niya. close. Yung close call. Do you think up until now you experienced that? Or was it just in college? Nung college lang. Okay. Mas nababalance mo na yung time mo ngayon. Do you think what changed? Kasi ba now you have a team? Does that help? Ngayon, Or baka established na? Ngayon kasi depende. May months na stressful, may months na hindi. Pero, ayun nga, kapag hindi stressful yung month, syempre, chill lang kami. Oo, Try naman. namin. Depende rin sa time. Oo, Mm-mm. mag-travel muna, mag-work on sa mental health namin. Yes. You have that, freedom also na you're also done with college na eh. And that Oo. takes up a big chunk of your time. Totoo. So, may pinagsisisihan ka ba? If ever may gusto ka bang baguhin sa past mo or kontento ka sa lahat ng nangyari? If babalik ka sa past, uulitin mo lang yung lahat. Feeling ko ulitin ko lang din lahat. Okay. Kasi led you here. Depressing talaga yung college sa akin ng time. So, parang kailangan ko ng way out. Mm-hmm. Tapos nung time din kasi na, syempre nag-LOA muna ako, nag-work ako, tapos bumalik ako, na-stress na naman ako. This is kind of a cycle na parang, okay. It led you here, and it led you to find opportunities beyond. It worked out. Yeah. So yun nga, na-stress ako. So, nung time din kasi na yun, hindi ko talaga ma-let go yung work kasi, tsaka hindi ko rin masyado maisip yung health ko. Tsaka ayun nga, wala na akong oras. Nakafocus ka lang talaga sa goal. But what was the main motivator for that? Why were you so focused on your work? Sobrang na-enjoy ko talaga kasi. Passion. Ever since hindi ako nag-focus sa school lang talaga. Doon ako nagkaroon ng spark na gusto ko yung art. Yeah, and it made it more exciting. Made life more exciting. Artist talaga, hindi siya makakontain eh. Hindi talaga. Hindi talaga. You can't really just focus on that. And hindi mo siya matuturuan, sa totoo lang. Kaya mo parang, naiisip ko rin. May mga naging classmates kasi ako na parang feeling nila sobrang down. Feeling nila parang sobrang wala akong kayang gawin. Ako kasi parang naisip ko, dumating rin ako sa ganung point. Pero, nagkaroon lang kasi ng parang, parang may humatak sa akin bigla. Na parang nandun na, nalulunod na ako and shit. Tapos biglang, yun yung ilaw. No, I get that. Yeah. Parang underperformed na rin ako, no? We get that. Underperforming. So, parang kung titignan mo rin kasi, meron kasi talagang tao na, parang, hindi nagkaroon ng opportunity na lumabas. So, parang ako, naisip ko, at the same time, sinwerte lang din kasi ako na nakalabas ako sa ganung situation. Yeah. So para sa akin, hindi dapat parang ina-underestimate yung mga artists na depressed, yung mga artists na walang motivation. Tama. I think it's lang rin circumstance na sometimes it can be unfair. But pero magkaka-time talaga. You parang you have your time. So normal lang sa mga artist na magkaroon ng time na parang
hindi niya alam ginagawa niya. Parang Lost. Parang, hindi ko naman gagawin. Yun, catalyst event sa lahat ng artist. For sure, sa artist, especially in art, and especially na parang, now pa lang nag-change yung landscape of the art field eh. So, ayun. I get that. That's nice. Okay. We have the second to the last question. Ang bilis, actually. The second to the last question is, where do you think, what do you think is gonna be in your future? Like, parang, what's your next step? Yes. Parang ganon. Parang, any future goals? Currently kasi, siguro for now, ang goal ko lang naman is maging stable sa kasi ang dami kong naging investments, lights, basically sa mga film prod, ganun. Tapos may mga projects din ako na kailangan i-fund. Waiting for the ROI. Oo. Tapos, bukod kasi doon, din, parang yung mga payments ang tagal, diba? Sa mga commissions. Hindi, I mean, pag advertising, I think, Oh, I don't know if ako sa commercial modeling industry, 3 to 4 months delaying. Ang tagal, ang laging ang tagal. Kahit nga yung sa mga small commission pa lang, ang tagal din. So, kasi yun nga, may accreditation process. Tapos after ng accreditation, meron pang processing ng payments. Tapos bukod doon, nasigasuhin ko pa yung mga business paper, SSS, mag-leave. SSS na employees. Kailangan ka talaga gumalaw. Oh. Walang gagalaw kung di ka gumalaw. So, yung goal ko for now, siguro masanay lang muna sa ganitong setup. Oo, setup. Siyempre, step by step lang. And imagine, it's just been 1 year for you, so I feel like you're still adjusting to how your studio is working out, your production house is working out. Kasi the first year is, very fresh pa. Oo, fresh grad ka pa. Considered fresh grad, di ba? Oo, tsaka kasi, yun nga, yung age ko rin kasi, hindi pa ako yung parang maturing age. So, yung isip ko pa rin, parang parang college pa rin. Parang college pa rin talaga. Parang gusto ko maglaro ng video games sa free time ko. Gusto ko gumala. Hindi pa ako yung parang 30 years old. Oo naman, oo. I-enjoyin mo pa to. Oo. Yeah, and it's new to you. Na parang first year mo pa lang of being free from college. So ngayon ba nagkaka-time ka for yourself? Oo. Kapag may time naman ako, ginagamit ko lang yung time para mag-relax, mag-travel. So yun din yung isa kong issue actually. Since bata pa ako, gusto ko rin medyo magsaya. Sometimes, nalilimutan ko yung mga responsibilities. Tapos tinatry ko siyang i-balance out with it. I think that's where dyan papasok ang namin. Ang research namin. Kasi, yun nga, again, where we want to advise future multimedia arts graduates to how to manage, how to plan their work, and life. Kaya kami nagko-consult sa mga people in the field kung anong nila. So, ito, ang last question namin. Anong ma-advise mo sa current multimedia art students and sa mga future na magte-take ng multimedia arts in college? Siguro, advice ko para sa mga multimedia graduates or hindi pa graduate. Kasi yung creative industry, sobrang bilis eh. So, ang daming bagong softwares, kahit sa camera, daming bagong camera, lenses. So, kailangan continuous yung learning. Always learning, always be open. Ganda nun. So, ayun nga, always, siguro, go to events, workshops, tapos, para sa akin, pinaka-importante talaga. Hanap ka ng mentor. Kasi hindi ako mas sanay akong may mentor ako. Mas mabilis yung process talaga. Yeah, because they know what they're doing. May mag-guide sa'yo eh. Kasi isipin mo, kunwari, ang tagal mo nang alam mag-edit. Pero meron palang may isang way na mapapabilis yung work mo na nalaman ng mentor mo na ang tagal nang nag-work sa industry. Tapos ikaw magawa mo lang agad ng kanong kabilis kasi tinuro niya sa'yo kung ano yun. Time efficient. Mas time efficient. Na parang someone who learned it, let's say, parang 10 years siya sa industry bago niya natuto. Napasa niya sa'yo in a day. Yung skill na yon. Yun nga kasi minsan nasa workshop ako tapos may kasama ako na
sabihin natin mga 30s, 40s na, tapos sasabihin nila, ganito lang pala gawin yun. Tagal-tagal ko nang ginagamit nung ngayon ko lang nalaman. Tapos ako parang nalaman ko agad siya. So parang... sila din natututo sa'yo. Oo. Yeah, so I guess, ayun nga, parang always be exploring and learning stuff because it's always gonna benefit you. Ang ganda. Ang ganda ng advice. I love that. Continue learning. Do you have any last last words before we end our podcast? Any last advice? Anything that you want to say? Siguro huwag kayong mawala sa process kasi yung pagiging multimedia artist kasi sobrang dami yung dadaanan. So, kailangan mo rin talagang malaman kung sino ka talaga. So, and what you wanna do. Kasi at some point, siguro ginagawa mo yan. So, syempre, makakonfuse ka. Ano pa talaga ako? Diba? Ano ba ako? Tao ba ako? What I'm made for. Stop na. Okay. So, thank you. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Alam mo, sobrang ang dami ko natutunan. Parang feeling ko pag mag-aangkas na ako pa uwi, parang dami kong iniisip. Ganun. Mapapaganon ako eh. So, yes. You can reach Zeke at zeke.visuals on Instagram. And thank you for accepting our invite to go on our podcast. So yeah. Thank you so much. Thank you guys for listening. Tune in for the next episode. Bye guys. Bye.